Our topic for tonight, the Lord in Old Testament and New Testament is only one. The name is our Lord Jesus Christ. Only one, the name, the Lord, and then Lord is only one. But only one, the Lord, and the name is Father and Son. Father and Son is only one Lord. This is our topic for tonight. Ayun po, ang Panginoon po natin, isa lang ang pangalan at isa lang po din ang Panginoon. Pero ang isang Panginoon, mag-ama po ang Panginoon, ganun po. Kasi po yung Old Testament, ang Panginoong Hesus na po ang nag-utos doon, nagsalita kay Moises. Ang Panginoong Hesus na po yun. Pero yung utos na yun, galing din po yun sa Ama. Pero siya po yun nagsalita ron sa Lumantipan, sa Old Testament, yung Panginoong Hesus po. Yun po yung talagang pangalan ng ating Diyos at ang Panginoon natin, iisa lang pero mag-ama sila. Ganun po. Kasi isa lang po yung katawan, isa lang po yung espiritu. O siya na po yung nagsalita sa lumang tipan, saka bagong tipan. Hindi lang alam ng tao. Kasi gusto ng Diyos, hanapin natin siya. Yun po yung gusto ng Diyos, na hanapin natin siya. Ganun po. Pero ang Panginoon, ang salita po dun sa lumang tipan, ang Panginoong Hesus po, siya po yung nagbigay ng utos. Hindi po yung Ama, kasi sa Ama, wala pa pong nakakita, at saka wala pa pong nakarinig ng Ama. Yun po, hindi po yung Ama ng ating Panginoong Hesus. Pero iisa lang po sila ng pagkapanginoon, iisa lang sila ng pangalan, yung mag-ama po. Jesus Christ lang po ang pangalan ng ating mag-ama. Kasi yung Ama, hindi pa po yun nagsasalita sa lupa para magbigay ng utos. Kundi yung utos na kay Moises, ang Panginoong Hesus po yung nagbigay ng utos doon. Isa lang po ang ating Panginoon, pero mag-ama po sila. Kasi isa lang po ang katawan, isa lang ang espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung Ama, hindi pa po nagsasalita sa lupa yun. Hindi pa po nagsasalita sa tao, ganun. Kundi ang Panginoong Hesus po ang nagsalita ron sa Old Testament. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 1:5:37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi nyo narinig ang kanyang tinig, hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. O wala pa pong nakakita sa Ama, wala pa pong nakita, hindi pa po narinig ang kanyang tinig. Kaya yung nagsalita po sa Old Testament, yung Panginoong Hesus na po yun. Isa lang po ang ating Panginoon. Isa lang po ang pangalan ng Panginoon, pero mag-ama po sila. Ganun po. Binigay ng Ama yung kanyang pangalan sa kanyang anak. O, hindi pa po nagsasalita yung Ama eh. Yun po talaga ang aral ng banal na kasulatan. Yung nagsalita sa lumantipan yung Panginoong Hesus. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, di ba? Tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. O sa Panginoong Hesus na po lumalakad yung tao nun. Hindi lang alam ng mga tao nung unang panahon. Kasi hindi nila alam yung aral. Ganun. Pero sa Panginoong Hesus na po talaga, siya po talaga yung nagsalita ron
sa lumang tipan. Pero yung salitang yon, utos na yun, galing din po yun sa Ama. Hindi lang pinakikilala pa ng Panginoong Hesus yung Ama. Hindi pa po kasi narinig yung tinig ng Ama, wala pa pong, hindi po nakakita yung Ama. Pero isa lang sila ng pagka-Panginoon, isa lang ang kanilang pagka-Diyos. O to, basahin ko sa inyo muli dahil hindi pa po nakita yung Ama, hindi pa po rin narinig yung tinig ng Ama. Dito po sa 1:5:37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi nyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. O, siya na kasi yung nagsalita kay Moises sa lumang tipan. Si Moises, siya na po yung nagsalita kay Moises, ang Panginoong Yesus. Isa lang po yung Panginoon natin, pero mag-ama po sila. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba? Pag naitaas ninyo ang anak ng tao, sa kanin kayo maniniwalang ako nga. O, kasi siya yung nagsalita kay Moises sa lumang tipan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito sa 8:24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsampalataya na ako nga ang Kristo, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ayun o. Kasi siya yan na ngayon nagsalita eh. Sa kanya ngayon kanilang sinabi, sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus. Siya rin ang sinilita ko mula pa ng una. O yun o, siya po yung nagsalita ng una, yung kay Moises. Kasi hindi nga nila alam, patuloy ko po, mayroon akong maraming bagay na sasalitain at tatulan tungkol sa inyo. Gayon pa man, ang nagsugo sa akin ay totoo at ang mga bagay na sa kanya aking narinig, ang mga itong sinasalita ko sa sanlibutan. Hindi nila napag-uunawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga, ang Kristo. O siya yung nagsalita kasi kay Moises noong una pa. Well, hindi pa po nagsasalita yung Ama sa tao nung kapanahonan ng lumang tipan at saka yung bagong tipan. Kundi yung Panginoong Hesus na po. Kasi yung utos nga, galing din sa Ama yun, pero ang Panginoong Hesus ang nagutos o siya po yung Diyos na bumaba. Wala pong Diyos na bumababa, kundi ang Panginoong Yesus. Sa Kanya na po lumalakad yung tao noon, sa Panginoong Yesus. Iisa lang yung Panginoon natin, no? Pero mag-ama po yun, sabi ng banal na kasulatan. Pero isa lang din ang kanilang pangalan. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Isa lang yung Panginoon natin, no? Sa lumang tipan, isa lang yung Panginoon. Ito sabi po yun po yung Panginoong Yesus. Pero mag-ama po sila. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Deuteronomio 6:4. Dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. O, isa lang yung Panginoon sa lumang tipan at bagong tipan. Isa lang yun, pero mag-ama sila. Isa lang yun. O, yung Panginoong Yesus na po yun. Isa lang. Basahin ko siya inyong muli. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. O, isa lang yun. Yun yung Panginoon ni Haring David, yung Panginoong Yesus na yun. Siya po yung Panginoon ni Haring David. Isa lang yung Panginoon di ba? Sinasabi ron. Pero mag-ama sila, mag-ama. Kasi yung Ama, naglilihim po yun para hanapin natin siya, ganun. Naglilihim siya. Pero isa lang yung Panginoon natin. Kasi ito sabi ng banal na kasulatan, no? Isa lang yung Panginoon, pero yung Panginoon na yon dalawa, pero isa lang yung bilang nila. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, ako at ang Ama ay isa, di ba? Sabi niya. Ito po sa mga awit. Yung Panginoon ni Haring David to, yung umupo sa kanan, yung po yung Panginoon ni Haring David. Dito po sa mga awit 111.
Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ayun o. Sinabi ng Panginoon, no? Pero may Panginoon pa palang isa, di ba? Pero yung Panginoon na yun yung Panginoon ni David. Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. O, isa lang yung Panginoon eh. Pero dalawa sila, di ba? Mag-ama, ganun. O, isa lang yun. Isa lang ang bilang nun. Parang si Eva at Adan, hindi na sila dala, kundi isa lang. O, isa lang ang Panginoon, pero mag-ama sila, ganun po, isa lang. At saka isa lang din ang kanilang pangalan, ganun po. Kasi gusto ng Diyos, hanapin natin siya. Yun po yung kung masusumpungan natin siya, ganun po. Isa lang yung ating Panginoon, pero mag-ama sila. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sabi ng Panginoong Yesus dito, di ba? Isa lang yung Panginoon sa Old Testament, di ba? Isa lang. Pero yung pala yung Panginoon ni David, yung umupo sa kanan. O isa lang yung Panginoon yung umupo sa kanan, yung Panginoon ni David, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa yun yung Panginoon ni David, yung umupo sa kanan dito po sa Unang Kronika 11:9. Ito po sa Unang Kronika 11:9. Yun yung Panginoon ni Haring David, yung umupo sa kanan ng Ama, yung Panginoon din ang tawag, di ba sabi? Ito po sa Unang Kronika 11:9. At si David ay dumakila ng dumakila, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya. Sumasa kanya yung Panginoon ng mga hukbo kay Haring David Yun yung Panginoon ni Haring David, yung Panginoon ng mga hukbo, yung umupo sa kanan. Yun po. Yun po yung sabi ng Panginoong Yesus Pero isa lang po yung ating Panginoon. Isa lang po yun. Yun yung Panginoon ni Haring David, yung umupo sa kanan. At saka yung Panginoong Yesus na rin po ang nagsabi, yung Panginoong ni David, yung umupo sa kanan. Ito po sa Lucas. Siya na rin ang nagpatotoo, yung Panginoong Yesus, na siya yung Panginoon ni David. Ito po sa Lucas 20:41. At kanya sinabi sa kanila, paanong sinasabi nila na ang Kristo ay anak ni David? Sapagkat si David din ang nagsasabi sa aklat ng mga awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin kong iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. Dahil dito, tinawag siyang Panginoon ni David. At paanong siya'y anak niya? Siya yung Panginoon ni David, yung umupo sa kanan. Yun talaga yung Panginoon sa lumang tipan. Hindi lang alam ng tao. Siya ang Panginoon doon. Kasi nga yung mga tao at saka sanlibutan, binigay yan sa Panginoong Hesus. Siya po yung nag-aalaga ng mundo. Siya po yung nag-aalaga ng tupa ng mga tao. Kaya yung Panginoon ni David, yun po yung Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus na nga nagsabi, siya yung Panginoon ni David, di ba? Isa lang ang Panginoon sa Old Testament, di ba? Pero yung Panginoong Hesus pala yun, di ba? Siya na nga rin nagsabi ang Panginoong Hesus Siya yung Panginoon ni David, di ba? Sabi niya. Basahin ko sa inyong muli dito. Sa Lucas 20:44. Dahil dito, tinawag siyang Panginoon ni David. Paano siya'y anak niya? Kita nyo, siya yung tinawag na Panginoon ni David. Si David dumakila ng dumakila sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya, di ba? Yung Panginoong Yesus po yun, yung gumabay kay Moises at saka kay Haring David. Siya na po talaga yung Panginoon doon. Ganun po yung aral ng banal na kasulatan. Kasi nga, ang Panginoon na kinikilala nila doon yung isa lang, yung Panginoong Yesus yun. Saka lang nila pinakilalang Panginoong Yesus yung Ama nung nagkatawan tao siya. Pero iisa sila ng pagkapanginoon, iisa sila ng pangalan. Yung po yung
ang tamang aral ng banal na kasulatan. Isa lang ang ating Panginoon. Yun din yung Panginoon ng mga apostol, yung Panginoong Hesus, o siya rin yung Panginoon ng mga apostol ng mga Kristiyano nung unang araw, nung first century era, siya rin po yun. Ito sabi ng Panginoon, isa lang kasi ang Panginoon natin, Diba sabi niya, isa lang. Ito pa sabi niya rito. Saka yung pangalan niya, isa lang din. Yung mag-ama, isa lang din yung pangalan nun. Ito sabi ng Panginoong Hesus dito. Dito po sa Mateo 23, Gis, huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon. Sa makatwid bagay, ang Kristo, ang Kristo, yun yung Panginoon natin. Sino yung Kristo? Ang Panginoong Yesus, yun po yung talaga pangalan ng ating Diyos, ng Panginoon. Ang ating mga magulang ay nangasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Ang Panginoong Hesus yung Panginoon ni Moises, di ba? Diyan ni Haring David. Kasi yung Panginoon sa Lumang Tipan, isa lang, yung Panginoong Hesus po yun. Hindi po pa kilala yung Ama yun, hindi pa pinapakilala yung Ama, hindi. Kasi nga yung sanlibutan, binigay na yan sa anak, simula pa nung unang panahon, kaya hindi nila kilala yung Ama. Ganun po. Pag sinamba mo yung Panginoong Hesus, sinamba mo na rin yung Ama. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ang sumampalataya sa akin, hindi sa akin sumasampalataya, kundi sa nagsugo sa akin. Di ba ganun? Kasi nga, isa lang sila ng pangalan, isa lang sila ng pagka-Diyos. Ganun po yun. Ganun po talagang aral ng banal na kasulatan. Kasi binigay na ng Ama sa Panginoong Hesus dyan. Kaya ang nakilala nilang Panginoon, yung Panginoong Hesus. Aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon, at sumasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya ay nagsisampalataya ay hindi mapapaya, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya ay nagsisitawag. Panginoon ng lahat siya, yung Panginoong Hesus. Isa lang yung Panginoon natin. Panginoon siya ng lahat, sabi rito sa Roma. Basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya ay nagsisitawag. Mayaman siya sa lahat ng sa kanya ay nagsisitawag. Panginoon ng mga Hudyo at saka tayo mga Gregong Hintil, isa lang ang Panginoon natin, yung Panginoong Hesus po yun. Pero mag-ama po sila. Panginoong Hesus yun. Yung mag-ama po, isa lang yung pangalan nila. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan dito, Kasi isa lang yung Panginoon natin, pero mag-ama. Ito po sa banal na kasulatan. Ito po sabi ng Panginoong Hesus sa 11:25. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa. Kita nyo nga, yung Ama, Panginoon ng langit at lupa, di ba sabi? Pero ang Panginoon natin, isa lang, di ba? Isa lang yung Panginoon natin. Panginoon yung Ama, Panginoon ng langit at lupa. Dito po sa Pilipos, sabi naman dito sa Pilipos,
Ang Panginoon natin iisa lang, pero mag-ama sila. Ito sa may Pilipos, sa 2:10. Upang sa pangalan ni Jesus, ilod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. O, kita nyo nga, ang Panginoong Yesus dito, Panginoon din ng langit at lupa, di ba? Ilod ang tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, di ba? O, ipahayag ng lahat ng dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. O, isa lang yung Panginoon natin pero mag-ama sila, di ba? O, mag-ama sila yung Panginoon natin. Yun po talaga ang aral ng banal na kasulatan. Kaya kasi hindi pa napapakilala yung Ama noon, hindi pa pinakilala ng Panginoong Yesus. Siya ang Panginoon doon sa lumang tipan ng Panginoong Yesus na, kasi siya lang yung Diyos na bumababa sa lupa, wala na pong iba. Isa lang yung ang Panginoon natin, yung Panginoong Yesus. Ito po rin sabi ng banal na kasulatan din sa Kolosas, para malaman nyo yung Panginoon natin, isa lang at saka isa lang yung kanilang pangalan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, isa lang yung Panginoon natin. Dito po sa Kolosas 4:1. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan. Yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. O isa lang ding Panginoon sa langit, sabi rito. Isang ding Panginoon sa langit. O isa lang yung Panginoon natin Pero mag-ama po sila, di ba? Mag-ama. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ng lahat ng dila na nasa langit, nasa lupa, na si Jesucristo ay Panginoon, di ba? O tapos sabi naman ng Panginoong Yesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa. O isa lang yung Panginoon natin pero mag-ama sila. Iisa sila ng pangalan, di ba? O isa lang yung Panginoon natin, di ba? Sabi rito, basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Kolosas 4:1. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan. Yamang nalalaman ninyo na kayo naman mayroon ding isang Panginoon sa langit. O isa lang din Panginoon sa langit. O sabi nung gano'n. Isa lang yung Panginoon natin pero mag-ama po sila. Ito pa po sa ibang verse naman dito, para malaman nyo na ang ating Panginoon, isa lang. Ito po dito po sa Judas 1:4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa katulang ito, na mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoon na si Jesucristo. O kita nga, iisang guro at isang Panginoon. Sino? Si Jesucristo. O isa lang yung Panginoon natin si Jesucristo. Niluwalhatiin. O sino ba yung niluwalhati? O yung Panginoong Yesus. Kasi nga yung pangalan ng Ama nasa Kanya. Sa Kanya yung pangalan ng Ama. Sabi nga, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay magkatawang tao. O kasi nga yung pangalan ng Ama nasa Kanya. Siya yung niluwalhati. Babasahin ko sa inyong muli sa 12:28 ng 1. Ama, luluwalhatiin mo ang iyong pangalan. O bakit luluwalhati? Kung yung sarili ng Ama yung kanyang luluwalhatiin, kasi yung pangalan yung niluwalhati rito, di ba? Yung sinasabi rito. Kasi nga yung luwalhati rito, di ba? Yung sinasabi rito. Kasi nga yung Panginoong Yesus, kasi bago yung Panginoong Yesus, kasi before end of the words, maghahari siya rito sa lupa ng 1,000 taon. Maghahari siya rito. Kaya yung
pangalan niya isa lang yun, isa lang. Ito sabi sa banal na kasulatan dito. Sa may maghahari siya ng 1,000 taon eh. Pero yung pangalan na kikilalanin, yung Panginoong Yesus, buhay ng muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at magharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. O yun, before end of the world, maghahari ang Panginoong Yesus. O kasama yung mga tupa, di ba, na hindi mamamatay, yun. Yun po, kaya sa langit, yung mga nakakatupad sa kalooban ng Diyos, dinadalan sa langit yun. Kaya pagbabalik niya, tama niya yun sa paghahari sa 1,000 taon. Doon kikilalanin yung pangalan ng Diyos, isa lang at saka isang Panginoon. At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila gawin ng sino man sa aking kamay. Yun, yung paghahari kasi ng Panginoong Yesus, maghahari siya rito ng 1,000 taon. Ang kikilalanin yung kanyang pangalan. Ang isa lang po yung Panginoon, isa lang yung kanyang pangalan ng Panginoong Yesus ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama, kasi siya yung tunay na kalarawan ng Ama, hindi po yung mga anghel. Meron kasi maling turo, yung bulaan dyan, yung kalarawan daw ng Ama, yung mga anghel. Hindi. Yung Panginoong Yesus po yun. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. O yun po. Mga bula lang nagsasabi nun na ang kalarawan daw ng Ama, yung anghel. Mali po yun. Bulaan po yung mga ganun. Yung talatang dito, yung ito po kasing nasa Mikas, hindi pa po ito kasi nangyayari. Hindi pa po ito nangyayari. Ito po yung paghahari ng Panginoong Yesus, no? To sa may Mikas. Sa may Mikas 4:1. Maghahari siya ng 1,000 taon. Wala nang mga gera nun. Wala nang gera. Hindi pa po ito nangyayari. Mangyayari pa po ito. Pagbabalik niya, doon kikilalanin yung Diyos na isa lang ang Panginoon at isa lang ang kanyang pangalan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa may Mikas. Kasi ito, future pa to sa hinaharap pa to Doon makikilala ng Panginoon ay isa lang at saka isa lang yung kanyang pangalan. Ito po sa Mikas. Dito sa may Mikas 1 patuloy. Mikas 4:1. Ngunit sa mga huling araw, mangyayari pa to sa mga huling araw Ngunit sa mga huling araw, mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at mataas sa mga burol at mga tao ay paroroon sa kanya. Ng bibig ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat ang lahat na bayan na magsisilakad bawat isa sa pangalan ng kanya-kanyang Diyos at tayo'y magsisilakad sa pangalan ng Panginoon nating Diyos magpakailanman. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking pipisanin siya na pipilay at aking titipunin siya na natapon. At siya aking pinagdalang mahati at aking gagawin siyang pilay na isang nalabi at ang natapon sa malayo na isang matibay na bansa. At ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa bundok ng Sion mula ngayon hanggang sa walang hanggan. O hanggang sa walang hanggan maghahari ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Doon kikilalanin yung wala na pong gera nun pagbalik ng Panginoong Yesus. Maghahari siya ng 1,000 taon kasama yung mga banal na naligtas. Ganun po. Kikilalanin yung pangalan niya na isang Panginoon lang at saka isa lang ang pangalan niya. Ito po yun po yung sa araw na yon, kikilalanin ng mga tao na ang pangalan talaga ng Diyos, isa lang at saka isa lang yung Panginoon. Pero mag-ama sila. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Zacarias 14:1. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Ayun magiging hari siya sa buong lupa pagbabalik niya
Yung bang pagbabalik niya to, mag-aari siya sa ibang sa araw na yaon, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. O kita nyo nga, kikilalanin yung pangalan niya isa lang at saka isa lang yung Panginoon. Pero mag-ama po rin yun, mag-ama. Kasi nga yung ama nasa kanya, nasa ama siya, ganon. Siya nasa ama, tapos yung ama nasa kanya. Kaya kasi nila yun eh. Kaya kasi nila magsamang pareho eh. Gaya ng mga demonyo, di ba, nagsasama. O yung si Magdalena, o 7 demonyo na sama-sama sa isang katawan. Kaya kasi ng ama at ng anak nagsama sa isang katawan. Ganun. Kasi isa lang ang katawan, isa lang ang espiritu. O basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Zacarias 14:9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaon, magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. O sino yung isang pangalan, isang Panginoon? Si Jesucristo. Kasi magkapangalan sila ng Ama. Kaya nga sabi sa Hebreo, di ba? Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon. Oo, at magpakailanman. O Jesus Christ, same yesterday and today and forever. O isa lang pangalan ng ating Diyos eh, mag-ama sila. O ganoon, isa lang po yung pangalan ng ating Diyos. Jesus Christ lang yung mag-ama. Kasi yung ama, pwedeng nasa kanya yung ama, pwedeng siya ay nasa ama. Ganon ang Diyos. Pwede silang magsama sa isang katawan. Pwede siyang magsama sa isang katawan. Yung ama, saka yung anak. Pwede. Kasi nga yung mga demonyo, di ba, nagsasama sa isang katawan. O, kay Maria Magdalena, 7 demonyo, sama-sama sila, no? 7 demonyo na, kita nyo nga. Kaya yung ama, pwede magsama po rin yung mag-ama. Kasi isa lang, may isang katawan, may isang espiritu. O, isa lang yung katawan sa iglesia, sa church. O, isa lang Wala namang, isa lang po ang katawan, isa lang ang espiritu. Sabi sa may Epeso, di ba? O, sa may Epeso 4:4. May isang katawan at may isang espiritu. O, isa lang yung espiritu, isa lang yung katawan. Kaya pagbabalik ng Panginoong Yesus dito sa sanlibutan, mag-aari siya rito na isa lang ang pangalan, o isa lang ang Panginoon. O yun po yung ating topic. Ito, para malaman nyo, yung ating Diyos, no? Pwede silang magsama yung sa isang katawan. Parang si Eva at Adan yan yung hindi na sila isa, hindi na sila dalawa, kundi isa na. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pwede silang magsama kasi. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Ito sa may 1, sa 1:14, hanggang 11. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino may hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y nakikilala ninyo, makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. O, kita mo nga, pag nakilala mo yung Ama, pag nakita mo yung Panginoong Yesus sa kayong Ama, kasi nga yung buong kalikasan ng Diyos na kay Kristo, yung pangalan, yung pagka-Diyos, kaya siya nga yung kalarawan ng Ama, di ba? Wala nang iba. Sabi nga, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Siya po yun, magkalarawan talaga sila ng pagka-Diyos. O patuloy ko po. At sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malao ng panahon ako'y inyong kasama at di mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? O yun, pwede siyang nasa Ama tapos yung Ama nasa kanya. O pwede mag-opposite yung kanyang espiritu Kasi yung espiritu nila pareho lang O pwede siyang mag-opposite Pwede siyang nasa Ama o pwede siyang yung Ama nasa kanya. O patuloy ko po. At ang Ama na
At ang mga salitang aking sinasalita sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. Ayun o, yung pwede yung Ama nasa kanya, o tapos pwede rin siyang nasa tao. Sa araw na iyon, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo nasa akin, ako'y nasa inyo. Ayun o. Yung Ama nasa kanya, tapos siya nasa Ama rin. Tapos yung mga tao nasa kanya, tapos nasa mga tao rin siya. O yun o, yun yung kapangyarihan ng Panginoong Yesus eh. Pwede siyang nasa tao, pwede siyang nasa Ama. O, dalawa, maraming ito. Basahin ko sa inyo muli dito sa 1:14-20. Sa araw na iyon, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. O, kita nyo nga, yung Panginoong Yesus pwedeng nasa Ama, pwede siyang nasa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kasi yung Espiritu, isa lang yung Espiritu. May isang katawan at may isang Espiritu. O isa lang yung katawan. O yun po, isa lang po yung ating Panginoon at isa lang yung pangalan. Pero ang Panginoon natin mag-ama, no? Pero isa lang yung pangalan nila at saka isa sila ng pagkapanginoon. O di ba sabi ng Panginoon, pinasasalamatan kita, Ama Panginoon ng langit at lupa. O di ba? O sabi naman dun sa Pilipos, ipahayag ng lahat ng dila sa langit at sa lupa na si Jesucristo ay Panginoon o sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. O isa lang yung Panginoon natin pero mag-ama sila. Isa lang din yung kanilang pangalan at saka pagka-Panginoon. O basahin ko sa inyo ito muli para malaman nyo na isa lang ang pangalan ng Panginoon at saka isa lang ang kanilang pangalan. Dito po sa Zacarias 14:9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa sa araw na iyon. Magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ayun o, isa lang yung pangalan niya sa araw ng kanyang paghahari rito sa 1,000 taon. O ganun po yung magaganap na yun. Kikilanin nila na isa na lang yung pangalan ng ating Diyos. O yun po yung mag-ama, yung Panginoong Yesus po ang pangalan nila. Wala na pong ibang pangalan ng Diyos kundi Jesus Christ po. Magkapangalan po sila ng Ama. Ganun po, ibinigay ng Ama yung kanyang pangalan sa kanya. Ibinigay ng pangalan, lalong pangalan, kaysa di ba? Ganun sabi ng Banal na Kasulatan. God bless po. Thank you for joining us, for watching this discussion from the Holy Scripture. God bless to everyone. Be careful and safe. Maybe next week I preach other topic. God bless. Thank you for watching this. God bless po. Ingat po.